Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Grabe, itong vlog na ito, papanoorin po natin itong official statement ni Baste, Mayor Baste Duterte, no, anak ng former President Duterte na si Tatay Digong, ay nagsalita na po, no, sa mga pangyayari, especially itong kaguluhan sa Senado. At matindi po ang kanyang mga banat dito sa administrasyon. Meron pong mga haka-haka na kung ma-impeach itong si Vice President Inday Sara Duterte, si Baste kaya ang papalit bilang tatakbo sa 2028? Yan ang malalaman natin dito sa vlog na ito. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin papanoorin itong matinding at mainit na video nitong si Baste Duterte, ay paki-like muna at paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And at the same time guys, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo kasi libre lang yan, walang bayad yung ating subscribe. Ito po, panoorin natin itong full statement ni Mayor Baste Duterte at tayo po'y magre-react dito sa mainit na salita ni Mayor Baste. 2016, yung tatay ko, si former Rodrigo Roa Duterte, tumakbo, hindi yun utot ha? ng presidente. Alam nyo, manang-mana siya talaga kay Tatay Digong. Yung ano niya, no? Yung the way siya magsalita. Nagsimula siya, may survey, 15 to 20%. Okay? Ngayon, lumabas siya sa kampanya at sinabi niya, dalawa lang ang plataforma niya. Drugs, and criminality, and corruption. Tatlo pala. Bobo ako sa math eh. Noong panahon na naging presidente yung tatay ko, hindi ko akalain na babanggain niya talaga yung tatlong pinakamalaking problema ng Pilipinas at nailagay siya ng Pilipino kasi alam nating lahat na yan talaga ang problema ng Pilipino kaya't hindi tayo umaangat. Kaya nailagay siya ng mga Pilipino bilang Pangulo ng Pilipinas. At anong ginawa niya? Inalis niya lahat yon at kung anong sinabi niya sa entablado, talagang ginawa niya. Right. Kaya bumaba siya ang approval rating niya. Kung hindi 90, nasa 80, hindi bababa dyan. Correct. Siya lang talagang presidente. Ibig sabihin nun, kamu mga pobre, kanang mga komunidad, kayo mga nasa community, naramdaman nyo ang pagmamahal niya sa bayan niya at sa mga Pilipino. Ngayon, because my father, he is a lawyer. He doesn't want to amend the Constitution, to change the laws or whatever to extend these terms. Because he respects the Constitution. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kung kayo pagpipiliin ng panahon na yon, kung kayo lang, hindi galing sa kanya, itutuloy nyo ba yung termino niya? Itong si Marcos. Ito na. Yan yung buang ano eh. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsoon, bangag, sira yung puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan. Ganito kasi yan. Ang gobyerno, panahon ni PRD, dinicentralize niya. Meaning, power and influence, hindi utang ina ng kabalo sa tawag ng English ng yawa. Hindi lahat nasa capital. So that, especially the budget, the allocations, lakat aangat. Etong si Marcos kasi, ito yung culture ng politika. Galing pa noon sa mga Espanyol. May mga Peninsulares, Insulares, Indios. And yung mga kolonistang yan, the Spaniards,
nung binigay tayo sa mga Amerikano, hanggat sa nagkaroon tayo ng so-called independence, hindi nila inalis ng sistema na yan. Kailangan malayo ang wealth gap sa mga oligarko pati sa mga maghihirap so that they can control, they have control over everything. They have control over politicians, they have control over the economy, at sila lang mayayaman, wala silang kompetensya kasi hanggat sa walang umaangat na Pilipinong pangkaraniwang tao, wala silang kompetensya, and that's what they want to maintain. Unsay gibuhat ni Marcos? Ang ginawa ni Marcos, because PRD opposed this kind of political system, pinadala niya sa Netherlands, putang ina siyang gago sa. Kasi ano yan alam ni BBM na threat talaga si Tatay Digong. Kasi hindi na siya pinapaniwalaan Ang taong bayan, doon na kay Tatay Digong nakikinig. Mali and Niger had a joint statement that the ICC is an instrument of neo-colonial powers on the hands of imperialism. Tanawan ninyo, ano pang bumalik dito sa Pilipinas? EDCA sites. Kung kailan yung panahon ngayon, nagkakagulo, nagmamahal yung preso doon sa Gulf area, sa Middle East. And they want to bring war here in the Philippines. Nagtatayo ng mga military bases, and there's rumors that they want to put up a military base in the Davao region. For what? Who will benefit from war? Ito kasing si Marcos, they want us divided. That's why, yung independence ng Mindanao, do not subscribe to that, sinasabi ko sa inyo. Lahat tayo Pilipino. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa Pilipinas, Pilipino na tayong lahat. Correct. Ito, kaya sinabi ko yan, nagbanggit ako ng Amerikano, sasabihin na naman nila, pro-China kami, pro-China ako. Tatanungin ko lang kayo, yung Scarborough Shoal na yan, it is documented in a cabinet meeting. Andun si Trillanes, si Ochoa. They were questioned by Enrile during the time of Aquino. Noong panahon ni PRD, may annexation ba? May expansion ba na nangyari? Wala. China? Wala. And yet they accuse us. No. It's because si PRD wanted an independent foreign policy. That's why he was taken to the ICC. Sabi ko lang, si PRD kasi binangga talaga yung mga issues ng Pilipinas that have been encumbering us from, socio-economic growth. I do not know. Maybe, probably, these oligarchs do not want the Filipinos to know. Kasi nga, pag ikaw may negosyo, you do not like competition And when you give everybody a chance, an opportunity to, lift themselves out of poverty, then you get a mind of your own. Tapos magkakaroon, they will speak against you and, criticize. Ayaw nila nun. They will not profit from it. So muna, katong na presidente akong amakan, muna suko kaya na sila, galit sila kay PRD kasi siningil yung tax, pagbabayarin sila yung utang nila sa gobyerno. And for what? It's because so that money can be used for people. Tanawa karon, hospital, PGH used to have 100 million a month. Nasaan ngayon? 60 billion, nakita nyo kanina. Kinuha sa PhilHealth. Minimum wage earner. Kung magkasakit ka, bibili mo ng gamot. Ano pambili mo ng bigas ngayon? Ano pang gastos mo sa eskwelahan ng anak mo? Saan mapupunta ang pobre na Pilipino if the government will not deliver the basic services that they deserve? Do you think, pag ito tuloy-tuloy pa rin, may bansa pa tayo? Do you think na our children will live in a future where they can live comfortably?
tungod sa kwarta. Butangan na, I hate that so much. It is the root of all evil. Tama, tama. Kaning mga congressman ba? Yes. Sige. Inyong tanan. Na. Sige, yung mga congressman na nag-yes, good luck sa inyo. Balikan talaga kayo ng taong bayan pagdating ng 2028. Kamo, musod mo ang politika. Papasok kayo ng politika. Para mangwarta lang. Kwarta lang. Bakit nandyan pa kayo? Correct. Bakit? You just want yourself to, you want everybody to see that you have a better house, a better car? You are richer than anyone else in your community? Yan lang? Para sa kinabukasan ng bayan natin? Utang ina, umalis na kayo dyan. Grabe. Tawhanang yun. Yun po si Mike Defensor. Ako man siguro ipapriso ani. Pero mauuna yan si Harold Respiso. I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo na sabi ng kapatid niya, tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Correct. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why? Is that so wrong? Kung ikaw presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Sino paperman ng budget? Correct. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Adik Bangag. Sabi ng kapatid niya. Ako ang ginaingon dire ba? Ako ginaingon gani. Awa, tanagan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya. Sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay. Pag nagsabu yan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya. Yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities. Ang kapobrehon, mong pasagdan na mabuang. Correct. Napatay GPN po yung ingon lang. Sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang drugs na yan. Tanawa kung sa kabangag ng presidente na, and you allow your GPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan niyo si Marcos dito. Ayaw ako, kaya ako'y mapriso. Kaya kitang tanan siguro. Kini ba? Kini sa impeachment. Balikon lang nako ani mga congressman. Ako, believe ako doon sa, how many do we have who said no? 25? Give a round of applause to those people. Butang yan kamo, taga Davao, pangampanyahin ito ninyo dito sa Manila. Okay, tabangin ito ninyo. Ito mga ni Nogyo daning kuhan. Kana na yung mga itlog ng mga congressman. Kaya man nag-yes,
Huwag nyo na. Pera lang, ano 20 million. 5 million MOOE. 20 million outright cash. Grabe. 5 million MOOE. Then 200 million budget. Si Dimple Mastura nag-no, di ba? Oh. Ha? Abstain. Nasto nga. Okay na. Pwede no, pwede yes. 200 million budget. And, ito pang narinig ko. Constitutional Assembly to extend the term of the incumbent politicians. That means, including the congressman. So, kung nakinig lang kayo sa akin, before the midterm elections, I already said this in Cebu, I said this everywhere I went. Yung bangag na yan, ayaw bumaba. Kasi alam niya, pag bumaba siya, makukulong siya. Correct. Nasa liderato kasi yan lahat. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo. If you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan.